May matinding consequence mga tol ang pag-alis ni Im-sama sa Holy Land, pero hindi niya na nga talaga kayang magpigil. Lahat nga raw talaga konektado at di na mapigilan. Ito na nga talaga sa Elbap ang final villain mga tol, ang hari ng mundo, walang iba kundi si Saint Imo ni Rona. So One Piece Chapter 1179 at ang title nga nito Imo ni Rona Descent. At nagsimula ang chapter mga tol sa pag-uusap ni Im-sama at ng mga Gorosei, kung saan sabi nga dyan ng mga elder tama ba raw yung narinig nila. Gusto ba raw talaga ni Im-sama na siya mismo ang magpunta ng Elbap. Dagdag pa ni Jupiter, sana raw i-consider ni Im-sama ang pagbaba nito sa lower realm. Biglang dating naman dyan si Garling habang sinasabi nga nito na wala na raw silang oras. Gano'ng araw kaya tatagal ang Holy Land sa ganitong klaseng kondisyon? Ang pagbalik nga raw ni Shamrock nakatulong na mapahupa ang sitwasyon, pero masyadong araw silang arogante para isipin na madali nilang mapipigilan yung ginagawang paggutom sa kanila ng mga taga-baba. At anong silbing araw ng pagiging mabuting leader nila kung hindi nila mapapakain yung mga troops nila? Ang kailangan nga raw nila military power para patuloy na makontrol ang mundo, at pati na nga rin daw ang dating Marine Headquarters. Mula nga dyan biglang tumunog ang Dendenmushi niya at tumawag pala si York. Nagrereklamo nga ito kay Garling at tinatanong kung nasa na ba raw ang pagkain, at hindi nga raw dapat ganyan ang buhay ng isang celestial dragon. At ipinapakita nga rito mga tol na mukhang gumawa nga ng labo fish flower plant itong si York dyan sa Marijua, at may machine na nga dyan kung saan gumagawa siya ng mother flame. Sabi sa kanya ni Garling nasabi na nga raw sa kanya nito na sa ngayon ang Holy Land talagang nagsasuffer sa food shortage, at ang kailangan nga raw nilang marisolba walang iba kundi ang mother flame. Kung gusto nga raw ni York na mabuhay bilang isang celestial dragon talagang kailangan nga raw nitong makagawa ng mother flame. Pero patuloy nga dyan ang pagwawala ni York na parang isang bata, at hindi nga raw ito yung ipinangako sa kanya. Pero sabi nga dyan ni Garling, isipin daw ni York na ang original na Vegapunk isa ring rebellious, kaya kailangan raw ni York na i-take yung responsibility dahil doon. At yun dito nagpatuloy nga ang usapan ng mga Gorosei. Sabi ni Garling talagang puro disaster na ang nangyayari simula nang nagpakita ang Nika. Sabi naman ni Ethan Baron coincidence ba raw ito o talagang hindi na mapigilan? Sabi naman ni Jupiter, kahit na ano pa raw ang mangyari, hindi raw dapat umalis ng Pangaea Castle si Im-sama, at magpapadala na nga lang daw sila ng mga admiral sa Elbap. Sabi naman ni Ethan Baron, against nga raw siya dyan dahil sa ngayon ang mga admiral talagang okupado sa lahat ng mga nangyayari. Sabi naman ni Warkery, kung ganun dapat sila na nga lang daw ng mga Gorosei ang magpunta ng Elbap. Pero dito nga mga tol sumagot na si Im-sama at hindi nga raw ito coincidence. Yung pagiging arrogante, negligence at pride nga raw nila talagang kailangan ng iset aside, at ang lahat nga raw ng ito talagang hindi na mapigilan. At kasabay niyan mga tol ang pag-alala ni Im-sama sa mga matitinding pangyayari. Yung pag-infiltrate dyan ni Roxy Sibek sa Castillo at sinabing babalik daw siya, yung execution ni Roger kung saan sinabi niya nga na hanapin ng One Piece ang pagkasilang ng anak ni Neptune na Shirahoshi, na alam na nga nating lahat na ang Poseidon ang ginawang pagnakaw ni Shanks sa Devil Fruit, na alam nga rin natin na siyang Devil Fruit na ngayon ni Luffy, ang pagpapakita ni Harald ng Elbap at ang paglalayag nga rin ng anak niya, ang captain ng flagship na ang pangalan ay Loki na anak nga ni Harald, ang ginawa nga rin pagprotekta ni Whitebeard sa batang ito na walang iba kundi si Monkey D. Luffy, at ang nandun nga rin sa Marineford War na si Marshall D. Teach. Naalala niya nga rin ang pagsasabi ni King Cobra na sila nga rin daw ay D, at ang pagbubunyag niya na meron nga rin di ang dating reyna ng Alabasta na walang iba kundi si Nefertari di Lily. Mula dyan talagang naalala nga ni Im-sama si Joyboy at Davy Jones, at yan nga yung time na talagang sinira ni Im-sama ang wanted poster ni Luffy at Blackbeard, at napatanong nga si Im-sama kung ang mga yan ba raw pahihirapan siya, at naalala niya nga rin yung time na ipinag-utos niya na dalhin sa kanya si Vivi. Mula nga dyan balik na nga sa flower ng mga tol kay Im-sama, kung saan nagcast na nga siya dyan ng pentagram, habang sinasabi niya nga na ang lahat raw ng ito nagsimula napakatagal na panahon na, kaya ngayon ipinauubaya niya ang Holy Land sa mga Gorosei. Habang patuloy nga dyan mga tol na pumipigil ang mga Gorosei sa gagawin na yan ng Im-sama, dahil sa pag nagpunta nga raw ito sa mababang mundo, sabi naman ni Garling wala raw silang authority para pigilan si Im-sama. Nag-aalala naman dito si Mars at sabi nga
nga rin ni Walker, hindi raw dapat umalis ng kastilyo si Im Sama. Sabi naman ni Ethan Baron, hindi na nga raw nila kailangan sabihin pa yan. At dagdag ni Jupiter, ang The Great One nga raw talagang fully aware sa magiging consequence. At talagang hindi nga raw nila mapipigilan ito. At mula nga dyan mga tol, makikita natin ang unti-unting pagkawala ni Im Sama sa Pentagram habang napakatindi nga ang mga nangyayari sa ulap sa taas ng Holy Land. So ayun mga tol, ito na nga at talagang gusto nang isettle ni Im Sama ang lahat. Lahat ng mga pangyayaring tinatatakutan nila talagang nagtugma-tugma at nagsabay-sabay na. Siguradong sa loob ng 900 years hindi nga nangyari ng sabay-sabay lahat ng ito. Ang pagpapakita ng masasabi natin na reincarnation ni Joy Boy na si Luffy, ganun nga rin ang Davy Jones na si Teach, pati nga rin si Lily na ngayon nga si BV, ang pagkasilang ng Poseidon na si Shirahoshi, at ngayon nga recently na-reveal na taglay pala ni Loki ang Nidhogg Devil Fruit. So lahat nga yan mga tol talagang tugma-tugma na kaya gusto nang tapusin ito ni Im Sama. Pero meron ngang matinding consequence ang pag-alis ni Im Sama sa Pangaea Castle. Hindi pa nga confirm kung ano ba yung consequence na yon, pero later on sa ipapakitang mangyayari sa kanya, baka yun na nga yun. Anyway, cut na nga muna tayo dito sa mga nangyayari sa Elbap. Mula nga dyan, nakita at nahuli pala ni Gerd at Goldberg si Sommers. Ipinakita nga nila ito kay Harrodin, Stanson at Zoro. Sinabi ni Gerd na yan nga raw yung isa sa mga demon at sinusubukan nitong buuin muli yung sarili niya. Habang maririnig nga dyan na galit si Sommers at wag nga raw siyang subukan ng mga yan. Pero yun, mula nga dyan dito, ang cute nga ng pagkakahawak sa kanya ni Gerd. Hawak nga lang si Sommers sa ulo habang ipinapakita ito kila Harrodin. Tignan nga raw yan at para bang isang magnet. Habang pisil-pisil niya nga rito yung si Sommers sa ulo. Galit na galit ang Holy Knights. Gerd daw pala ang pangalan ng giant na yan. Hindi niya raw makakalimutan at bibigyan niya ito ng walang awang pagkamatay. Dito naman pinakita nga ni Goldberg ang puso ni Sommers kay Zoro. At nabigla nga sila mga tol dahil sa gawa nga sa bakal ang puso na yan ni Sommers. Mula nga dyan napapaisip si Zoro na kung wawasakin niya ang pusong yan mabubuo pa ba raw ang katawan ng Holy Knights na yan. Mula nga dyan, grabe yung reaction ni Sommers mga tol, para nga siyang nakakita ng multo. Biglang-bigla at makikita natin na talagang takot nga siya sa mga sinabing yun ni Zoro. Nagpapakita lang na mukhang totoo nga na pag nasira ang puso niya hindi niya na nga mabubuo pa yung katawan niya. O baka talagang tuluyan ngang mamatayang si Sommers. Dito naman malapit sa school magkakasama nga si Jinbei, Frankie at wala pa nga rin malay si Brook at Usopp. Sabi nga dyan ni Frankie talagang malalaraw ang kalagayan ng buto ng dalawa, kaya gusto ba raw ng mga ito na gawin niya na lamang ang mga yan na cyborg. At makikita natin dyan na talagang nag-react nga si Brook at Usopp kahit na walang malay ang dalawa. Si Jinbei naman dito hinahanap nga si Chopper. At syempre kailangan nga nila ito para magamot ang dalawa. Dito naman matindi ang ginawa ni Sanji kay Killingham, kung saan itinali at isinabit niya nga ng hiwa-hiwalay ang katawan ng Holy Knights na yan sa puno. Galit na galit si Killingham mga tol habang sinasabi niyang hindi niya raw makakalimutan ang pangalan niyang si Sanji. Kaya dapat daw maalala nito yung pangalan niya. Pero sagot nga dyan ni Sanji habang payosi-yosi nga siya, nakalimutan niya na raw ang pangalan ng Holy Knights na yan. Sigun ko naman dito mga tol, frozen solid pa at talagang trap nga sa yelo ng Ragnir. At ipinapakita naman dito na nagpunta na nga si Luffy, Loki at Ragnir dyan sa school. Napansin nga agad ni Loki na ginawa raw yelo ang paaralan, pero nandyan nga si Lilith at sinabi na hindi raw at nahigop lang lahat ng thermal energy. At dito pinakitang kumakain na nga ang tatlo. At sabi nga ni Loki, ngayon daw ang mga pagkain dyan sa school para ng bato at wala na nga rin daw lasa ang mga ito. Sabi naman dyan ni Luffy, habang patuloy niya nga kinakain ang napakalaking frozen na yan, bigyan nga rin daw nila ng pagkain si Usopp at ang iba pa. Pero sagot nga ni Loki, mag-focus raw muna si Luffy sa pagbalik nito sa normal, habang ipinapakita nga na kumakain din dyan ang Ragnir. Nagtanong naman dito si Luffy kung yung prinis ba raw ni Loki kanina patay na. Sagot naman ni Loki, instant freeze nga raw yung nangyari, kaya hindi nga raw yun mamamatay. Pero tanging si Ragnar nga lang daw sabay turo niya sa Squirrel ang makakapag-defrost sa yelo na yon, at hindi nga raw makakatakas ang natrap kahit na ano pang mangyari. So grabe pala mga tol ang freezing power ng Ragnar. Parang seal nga ito mga tol, at base sa pagkakasabi ni Loki hindi nga makakatakas ang kahit na sino. Exempted na nakaalis nga si Im Sama dahil sa wala naman talaga dyan yung katawan niya. So kung ganito katinda ang freezing ng Ragnar mga tol, masasabi ba natin na mas malakas ba ito kay Kusan? Nakita nga natin na yung mga yelo ni Kusan pwede nga mabasag depende sa karakter na kalaban niya. Pero sa Ragnar nga tanging
maaaring Ragnar lang daw ang makakapag-defrost. At kung ganun yung mga Frozen na Galela Giant mga tol, siguradong ang Ragnar nga rin ang nag-freeze. At siguradong makikita nga natin mga tol na i-defrost ito ng Ragnar. Meanwhile, dito naman kay Nami habang nagpapaulan nga si Zeus, may napansin nga siyang matinding pangyayari mula sa malayo. Mula nga dyan malapit sa may kastilyo, naglabasan nga ang napakatitinding mga itim na parang black lightning mula sa kalangitan. 5 nga yan lahat mga tol kung saan napalibutan nga ang kastilyo. At makikita natin dyan na talagang biglang-bigla at hindi makapaniwala sa mga nangyayari ang mga giant. At dito nga mga tol, makikita natin ang napakatinding panel, ang paglabas ng napakalaking pentagram sa taas ng kastilyo. Agad dito na tinawag ni Nami sila Sanji at tignan nga raw ang mga nangyayari. At kasabay nga niyan mga tol, dito sa village, yung mga bahay biglang nagkaroon ng buhay at parang naging evil. At syempre talagang takot na takot nga dyan mga tol ang mga giant. Ganon nga rin dito mga tol yung mga puno, patuloy silang tumatawa at naging evil na nga sila. At meron nga rin kakaibang tunog dyan mga tol na masasabi ko nga na maaaring pareho sa Drum of Liberation. At dito nga mga tol, isang napakatinding lightning ang biglang tumama sa kastilyo. Kasabay nga niyan ang pagkawala ng napakatinding Conqueror's Haki. Makikita natin dyan na talagang nawalan nga ng malay ang mga batang giant habang ramdam na ramdam nga rito nila Harudin at Zoro ang napakatinding haki na yan. Mula naman sa malayo talagang abot nga ang haking yan kila Luffy. Sabi ni Loki nagmumula nga raw ito dun sa kastilyo at napansin niya nga rin na yan daw yung parehong haki na naramdaman nila nung una. Habang si Luffy nga mga tol nakatingin nga lang at hindi pa nga rin talaga siya nakaka-recover. At dito mga tol sa loob ng kastilyo ipinakita nga na nandiyan na nga talaga mga tol si Im-sama. Pero mula nga dyan mga tol sumuka nga siya ng dugo at talagang nanginginig nga siya. At maaaring yan na nga mga tol yung sinasabing consequence ng mga Gorosei na hindi nga pwedeng umalis ng kastilyo si Im-sama at bumaba nga rito sa lower world. Hindi pa natin sigurado mga tol kung ano ba yung mangyayari sa kanya, pero tingin ko nga mga tol maaaring limit lang yung oras kung saan pwede nga siyang tumungtong dito sa surface. Anyway, mula nga dyan mga tol biglang nag-transform nga si Im-sama. Unti-unti ngang nagbago ang katawan niya, kasabay niyan ang pagkasira ng taas ng kastilyo. Nakita nga ito nila Jarol at talagang napatanong nga sila kung sino ba yung nandyan. At kasabay nga niyan mga tol, mas naging napakatindi nga yung nangyayari sa kalangitan. Parang mas matindi pa nga dun sa splitting sky pag merong dalawang hake ang nagka-clash, dahil dito ang nangyayari mga tol parang humihiwalay na nga yung ulap at parang nagkakaroon na nga ng buta sa gitna yung kalangitan mga tol. Dito talagang mas tumindi nga yung pagtawa ng mga bahay at puno habang biglang-bigla nga si Killingham at Somers at talagang naramdaman nga ng dalawa na nandyan na nga talaga ang The Great One. Dito naman napansin na nga ng mga giant na meron lang kung sino sa taas ng kastilyo. At sa panel nga na to mga tol, ito na finally na-reveal na nga ang final villain. Ang pinakahihintay nating lahat mga tol, hindi na nga silhouette ito, hindi na nga sumanib sa kung sinong Holy Knights at Gorosei si Im-sama. Nandito na nga talaga siya sa Elbap sa mismong katawan niya. At grabe mga tol, dahil sa napakatindi nga ng design ng character na to. Tugmang-tugma nga mga tol sa inaasahan nating itsura ng isang final boss. Nakatungtong nga siya dyan mga tol sa may tuktok ng kastilyo. Mapapansin natin yung paglabas ng napakatinding Conqueror's Haki mula sa kanya. Meron siyang itim na ulap na nakapalibot sa may likod niya na parang pareho nga mga tol sa mga Awakened Zoan Devil Fruit. Pero ang pagkakaiba nga nito mga tol merong mata ang kay Im-sama. Yung sungay niya nga masasabi natin na talagang literal na sa demonyo. Mukhang light at kulay puti nga yung buhok niya at meron nga siyang morenang balat. Mapapansin nga rin natin yung devil tail niya at nakita na nga natin yan nung inatake niya si Sabo sa Pangaea Castle. At ang weapon niya nga mga tol talagang kakaiba nga. Napakahabang sibat nito at yung talim nga may pasigsag at curve sa dulo. At yung kabilang dulo naman mga tol meron ngang parang itim na ulap o apoy. Mapapansin nga rin natin na wala ngang damit pang itas dyan si Im-sama at parang meron nga siyang mga tattoo
tattoo sa katawan niya. Dito naman sa panel na to, ipinakita na nga talaga ang mukha niya. Pogi nga mga tol ni Im-sama at mapapansin nga natin yung mata niya. Madaming nagsasabi na parang pareho raw sa mata ni Mihawk, pero parang mas pareho nga mga tol sa Rinnegan ni Pain, mas konti nga lang yung pabilog kay Im-sama. Meron nga siyang puting tattoo sa may mukha niya at ganun nga rin sa may kamay niya mga tol. At kapansin-pansin na mata nga yung nakatattoo sa kamay niya. Makikita rin natin yung dugo sa may bibig niya base sa nangyari sa kanya kanina. At mula nga dyan mga tol, nakalagay sa introduction box niya na isa nga siya sa mga 20-pounder ng world government. Ang ability niya Devil Fruit, siya ang hari ng mundo, si Saint Nerona Imo. So hindi na nga talaga drill to mga tol, nandyan na nga talaga ang final villain sa Elbap. Yari ngayon si Luffy at Loki at alam natin na sila ang dalawang target ni Im-sama. Lalo pat hindi pa nga rin nakaka-recover mga tol si Luffy. Well, I think kung makabalik nga agad sa normal si Luffy, siguradong may laban nga ang dalawang ito kay Im-sama. Hindi naman sa minamaliit natin mga tol si Luffy at Loki, pero talagang kailangan nga mga tol na maging sobrang OP ng kapangyarihan netong si Im-sama. Dahil siya nga mga tol ang hari ng mundo napakatagal na panahon na, at siya nga mismo ang tumalo kay Joy Boy sa Void Century. At syempre gusto nga rin natin na maging napakatindi nga yung mangyayaring laban sa Final War. May mga nagsasabi nga rin mga tol na maaaring ang ability daw ni Im-sama, ang Devil Fruit niyang ito, maaaring ang original at kauna-unahang Devil Fruit. Hindi pa nga natin alam sa ngayon kung ano ba yon, pero nakita naman natin kung papaanong naapektuhan niya nga yung paligid niya. Nagkaroon nga ng buhay yung mga bahay at puno at talagang naging evil nga ang mga ito. Kaya siguradong related nga sa pagiging evil o pagiging demon ng Devil Fruit na to ni Im-sama mga tol. So ayun mga tol, ito na nga kabuo ng video natin. I-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Finally makakapagdagat na ngayong Holy Week. Break tayo next week mga tol, kaya 2 linggo yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Baga!